Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At ang topic ko ngayon is patungkol po ito doon sa nangyaring debate sa pagitan ko at ni Glenn Alado kung saan ang mga SDA hanggang ngayon hindi pa makatulog gaya ni Jason Dos Pueblos Jason. Hindi pa siya makatulog. Actually, si Glenn Alado ganun din. Ang kanilang pinangahawakan. Yung tinanong ako ni Glenn Alado patungkol sa unang Pedro 5:13, hindi ko naman ginamit. Ha? Ang binasa ko doon ah sa debate, yung tatlong referensyang hawak ko, unang Pedro 5:1 ang namit ko at saka yung Daklet Saysay ng Latina Vulgata sa unang Pedro. Pero kahit na unang Pedro 5:1 yung binasa ko, ang tanong kasi sa akin ni Glenn Alado is unang Pedro 5:13. Kaya sabi ko na napansin ko, sasagot na sana ako. Kaso napansin ko 5:13 ang tanong eh. 'Di ba? Nung napansin ko 5:13, sabi ko, wait lang, teka, ano 'yun? 5:13? Oh, nung sinabi ko 'yun, sabi na, ayun na. Ayun na, nabilao ka na. Yun ang pinangahawakan nila. Ang tanong ngayon, sa tanong ba na yon na unang Pedro 5:13 nagiba ba yung aking paksa? Halimbawa, sampulan natin ano? Sasabihin ko halimbawa na si Rodrigo Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Ang tanong, tututol ba ang mga SDA? Siyempre, tututol sila. Hindi si Duterte ang presidente ngayon. O sige, kung hindi si Duterte ang presidente ngayon, sino? Tapos sasagot yung mga sabadista. Objection moderator, hindi ko karapatan ng sumagot dahil hindi ako nagpapatunay dito. Ngayon, sa argumentong yun, nagibaba yung paksa ko o iniiwasan lang niya? Ang sagot ay hindi. Halimbawa, pangalawang argumento. Sasabihin nila, hindi si Rodrigo Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon. Bakit? Kasi wala kang mababasa sa Philippine history na si Rodrigo Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon. Ngayon, tanong, nagibaba yung paksa ko nang sabihin niya na walang mababasa sa Philippine history na si Rodrigo Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon? Hindi magigiba yun. Paano magigiba ang aking claim na si Rodrigo Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon? Paano magigiba yon? Sa mamagitan ng paglalabas ng tunay na presidente. Yon. Hindi magigiba ang claim ko kung sasabihin lang niya, hindi ako sangayon kasi wala kang nabasa sa Philippine history na si Duterte ang presidente ngayon. Hindi yung makakagiba. Hindi ako sang-ayon na si Duterte. Kung hindi, sino? Ay, wala kang pakialam. Negative ako rito. Kung ganun yung ano ninyo, yung inyong claim, hindi nyo magigiba ang paksa ko. Kaya ngayon, ito naman tayo ngayon sa temang nangyari. Ang napagkasunduan kasi nila Paul Alima ng 3 Media, Bible alone. Yun ang reason kung bakit pinili ko na huwag mauna. Sinabihan kasi ako ni Rosbe Alihabo na ako daw ang mauuna at saka si Glenn Alado. Hindi ako pumayag. Ako ay nakiusap doon kay Stalwart na bro, hindi pwede ako mauna. Dapat nasa kalagitnaan ako o sa before sa matapos para maobserbahan ko ang estilo. Ngayon, nakuha ko na ang mga estilo nila. Ang estilo ni Jun de la Peña, kapag nagpapatunay ka, ikaw ang masusunod, hindi ang negatibo. Bakit? Kasi ang trabaho ng negatibo ay kontrahin ang claim ng afirmatibo.
Yon ang trabaho ng negatibo. Kaya sa pagpapatunay, ang kailangang manaig dyan ang affirmative. Kasi ang affirmative ang nakakaalam kung paano niya titindigan ang kanyang paksa. Ganon. Pangalawa, sabi ni John de la Peña, kapag affirmative ka, patutunayan mo, kailangan talaga yung putol-putulin. Hindi babasahin ng straight yung nasa tema. Ipapaliwanag mo yan. Putol-putulin mo. Sa pagpapatunay niyan, gamit ang Biblia, kasi Biblia lang yun eh, Bible alone debate lang yun eh. Ngayon, nang sumunod naman si Jeffrey Rinian at saka si Rosby Alejabo, ang nangyari, si Jeffrey Rinian bumasa ng komentary. Yung pagbasa ni Jeffrey Rinian ng komentary, yon ay matatawag na referensya kahit ito'y nasa loob pa ng Biblia. Oh. Ito ay matatawag na referensya kahit nasa loob pa ng Biblia. Tiyak ginawa yun ni Rinian sa pag-aakala na makakalusot yung style niya na Biblia lang naman to binabasa ko, hindi naman to comics hindi naman to encyclopedia Biblia naman to Diba ganon? So ngayon, ating balik tanawin yung nangyari sa aming dalawa ni Glenn Alado. Okay. Punta tayo ngayon dito. Wait lang nga. So sa Kalamo. Sa Kalamo. Ito sa Kalamo. Bahala na. Okay, punto tayo sa doon sa natin sa ating issue ngayong pag-uusapan. Ito ang nangyari sa pagitan ko at saka Glenn Alado. Pakita natin. Ating i-review kung giba ba ni Glenn Alado yung tema ko sa debate. Pakinggan natin si Glenn Alado. 10 minutes. Alado! Unsa na kong gawiran? Biblia niyo comics? Tinanong siya, ano tong hawakan ko? Biblia ba to o comics? Ano ang purpose niyan? Para ipakita na ang ginagamit ko ay Biblia, hindi referensya. Tuloy. Biblia. Okay. Ngawa magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Yan. Roma. So, kinonfirm niya na Biblia. Ngayon, bubuklatin ko na. Okay. Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya kung Dahil gibasa. sumasang-ayon ka, nagbibigay ang binabasa ko. Matod pa dire. Yun to. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig ni Claudio AD 42 rong pagsumpo kang Simon Mago. Nag-object na kaagad. Nag-object na kaagad si Glenn Alado. Pwede i-mention niya unsang kapitulo bersikulo? Objection Gusto mo niya na i-mention ko daw kung anong kapitulo at bersikulo. Ngayong si Jeffrey rin niya, nung nagbasa siya ng referensya, wala naman siyang binanggit na kapitulo at bersikulo. Tuloy natin. Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Naon sa mangga? Sige. Ako pa'y nag-object. Oh, Pagpatulog batasan. sige. Na nasuko ka karisapaw na po ka. Tabla na ta. Go. Okay? Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulo bersikulo. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang gibasa. Kaya di man isa ka Biblia mo gamitan, pati na Biblia na ko. Kinahanglan, dawaton tanan versions. Sige, Counter objection. Ang gusto niya, basahin ko daw dapat, pag nagbasa ko, may talata. Nung si Jeffrey rin niya, nagbasa ng komentary, wala namang binanggit na talata. Tapos ako mahanapan niya ng talata. Wala sa among ruling. Oy, nga ang tema basahon lang sa usa ka bersikulo. Wala sa ruling namin na ang tema ay babasahin lang sa isang bersikulo. Unsa ni Alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia niya kung gawiran. Ako tiwasog basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako laging gusto, isulti niya unsang kapitulo bersikulo. Isulti ang kapitulo bersikulo. Puro siya kapitulo, bersikulo. Nang si Jeffrey rin niya, nagbasa ng referensya. Wala namang kapitulo at bersikulo.
Oo. Yan, magigiba ba niya yung ano ko? Yung tema ko niyan. Kapitulo, bersikulo. Magigiba ang tema niyan. Tuloy natin. Unsa ka putol bersikulo, Mr. Moderator, ipa-mention. Unsa ka putol bersikulo? Moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon. Sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot ni niya, Rian, nagbasahay sila footnote. Nagpasabot na mo. Nasaktan. Nasakpan. Nahuli daw. Kasi binanggit ko kasi na si Jeffrey Rinian gumamit ng footnote. Nasaktan. Ang iyang gibasa dahil footnote, dili bersikulo. Ang binasa ko raw footnote. Hindi bersikulo. Ang binasa ni Jeffrey Rinian, footnote, hindi rin bersikulo. Ngayon, nang binanggit ko yung pangalang Jeffrey Rinian, sinapawan na niya ako, sinabayan na niya ako para hindi marinig ng mga nanonood na si Jeffrey Rinian gumamit ng referensya, hindi naman binura, hindi naman pinuna ni Glenn Alado. Bagkos hinayaan natin lahat na nahimik sila. Nanahimik lang. Agoy! Kaluoy sa akong kalaban. Ang Objection. akong debate, Biblia, Kristo. Di kay footnote na unsa nasakpan ni taon. Objection, moderator. Nasakpan. Objection, moderator. Oh. Ako objection, granted ako objection ha. Agoy! Ngayon anong granted ako objection? Pagkaluoy. At na niya si Glenn Alado. Biglang nawala yung yung matinong kaugalian. Nawala yung magandang kaugalian. Bakit? Ayaw na niyang iparinig sa mga tao na sasabihin kung si Jeffrey Rinian nga gumamit ng referensya eh. Ayaw niyang marinig. Ayaw niyang iparinig. Kaya sinasabayan niya ako bago nasasalita. Nag-counter objection na nga ako. Ayaw tumahimik. Kay kaganina. May objection. Larga. Sige. Saba lagi. Hilom sa. Oh. Hilom sa. Ano kasuko? Audience na mo. Hilom Ilang sa. second na objection? Ito, inaaway na ni Glenn Alado ang mga tao. Kasi pinatatahimik siya, ang ingay-ingay kasi ng bibig niya. Audience na mo. Ay lang mag-apil-apil ang audience. Ayan no, inaaway na niya ang mga tao. Ganyan si Alado kapag nalalaman niya mabubuking siya. Ganyan si Alado. Pasampi kay na may moderator. May apil-apil lang mo. Walay mong apil nga audience. Sa lagi. Dili mo. O, tinan nyo ha. Ilang beses kong sinabihan, tumahimik ka nga dyan, sabi. Ayaw tumahimik na Alado. Nararamdaman ni Alado na mabibisto siya. Kasi si Jeffrey Rinian, tinolerate nila. Samantalang ako, ayaw niya. O, yan, tuloy. Hilom sa. Ilam sa. Edit naman man. Hilom sa. Okay, moderator. Tagay kong time, moderator. Humihingi pa ng time. Humihingi pa ng time. Ano ba naman to? Pinapatahimik na nga, humihingi ka pa ng time. O, tuloy natin. Larga. Nakoy objection, moderator. Kay kaganina manggod sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinian, nagbasahay silang footnote. Unya ka kung mubasa kung puto mo reklamo ka. Yan, sinabi ko. Kasi kanina kasi sa debate ni Rosby at saka ni Jeffrey Rinian, gumamit si Rinian ng footnote. Tapos ngayon gagamit ako, magre-reklamo ka? Wala kang karapatang magreklamo. Kasi nung nagbasa si Rinian ng footnote, hindi nagreklamo ang mga Catholic Faith Defender. Nung nagbasa si Rinian ng footnote, walang nagreklamo ang SDA. Shh! Ano ka ba? Ang pinag-usapan Biblia lang magagamit ng footnote. Hinayaan lang nila si Rinian na gumamit ng footnote. Naghihintay, alam nyo nung ginamit din niya ng footnote, naghihintay kami noon kung pupunain ba ng mga SDA. Pero kahit ang kanilang moderator na si Cesar Miano, bias din. Bakit? Nanahimik lang si Cesar Miano. Hindi niya pinuna si Jeffrey niya na bumasa ng footnote. Yan ha. Tapos sa akin magre-reklamo si Alado. Oy, Alado. Wawa ka naman. Nga pareho ra tag ruling tanan. O, pareho rin tayo ng ruling. Pareho tayo ng ruling. Gumamit si Rinian ng referensya. Huwag ka magre-reklamo gamit ako referensya rito. Ay reklamo kay gibot sa mga kauban nimo. Oh, huwag kang magreklamo.
Dahil ginawa to ng mga kasamahan mo. Oh. Sabi ko ha, huwag kang magreklamo kasi ginawa ito ng mga kasamahan mo. Tuloy natin. Kunya, usa pa sa Amen. debate ni Kuan ganina, ni John de la Peña. Putol-putol man yang gihimo, kuno mo reklamo mag ako putol-putolon. Oh. Tapos kanina sa debate ni John de la Peña at saka ni Stalwart, ang ginawa ni John de la Peña, putol-putol niya yung kanyang yung kanyang paksa. Ang paksa kasi ni John de la Peña kasi patutunayan niya ng Seventh-day Adventist Church ay ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo. Anong ginawa ni John de la Peña sa kanilang debate? Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, may nakalagay sa Genesis seventh day. Yan. Di ba? May nakalagay dyan, seventh day. Ano ba yung seventh day? Yon ay ikapitong araw. Ay, yun ba ang tema? Di ba hindi? Tapos, tayong mga Adventista, kapag tayo nag-observe ng seventh day, Seventh-day Adventist tayo. Kaya nga ang seventh day, yun na pinakamalaga yung seventh day. Nagganon si John de la Peña. Kaya nga reklamo si Stalwart kasi yung tema niya kasi is straight. Ang sagot ni John de la Peña, ako ang afirmatibo. Kung puputol-putulin ko, wala kang magagawa doon. Ganun pala ang lakaran ng mga SDA So ginawa ko yung style ni John de la Peña, nagre-reklamo siya, Lado. Nagre-reklamo siya. Kasi ang gusto niya, basahin sa isa lamang bersikulo sa Biblia. Objection, moderator. Counter objection, moderator. Larga. Walay labot ang ilang debate. Ayan! Huwag mong isali ang debate nila. Ano wag isali? Pare-pareho lang tayo ng ruling. Mula sa debate ni John de la Peña at ni Stalwart hanggang sa debate ni Jerry Laig at ni Paula Lima, pareho lang ang ruling. Tapos ayaw niyang banggitin ko sila kasi ayaw niyang maipakita na yung ginagawa ko, ginawa ng mga kasama niya. Ayaw niya malaman yun ng mga tao. Nabaya si Glenn Alado. Kapag kasamahan niya ang gumawa, tahimik lang siya. Kapag kami ang gumawa, mag-aalboroto siya. Ay, hindi pwede yan. Hindi niya naginigiba yung team ko. Tulad nyo, Among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa put kaluoy sa akatma. Kung babasa ako ng footnote, ano ba ang meaning ng footnote? Ano ba ang meaning ng footnote? Ito ay clarification sa verse na binabasa. Ang meaning ng footnote ay clarification sa verse na binabasa. Kung magbasa ba ako ng footnote, nagigiba ba yung tema? Magbasa kasi mga Sabadista, nawawala yung kanilang lohika sa debate. Kaya nga maraming mga Seventh-day Adventist na kapag matino na talaga nag-aaral, tunay na nag-aaral, kung napanood yung debate, makikita nila kung ano yung kalukuhang ginagawa ng kanilang mga kasama. Yan, nilalayasan sila. Ano ang reason? Bakit maraming Seventh-day Adventist ang umaalis sa kanilang iglesia? Kapag nakapanood na yan ng debate. Bakit maraming Katoliko ang nalilipat sa Seventh-day Adventist? Hindi dahil sa debate, kundi dahil sa kanilang 1 week na preaching. Yung tawag nila balong-balong. Yung 1 week nila seminar, 1 week seminar, doon nila naaakit ang Katoliko. Kasi sa kanilang 1 week seminar, hindi sila pwedeng tanungin. Ano? Sa kanilang 1 week seminar, hindi sila pwedeng tanungin doon. Kaya nakakaakay sila ng mga Katoliko. Pero pag ang Seventh-day Adventist na matinong nag-aaral, nakapanood ng debate, malalaman nila na pinagloloko lang sila ng mga Seventh-day Adventist debaters nila. Gaya nito. Bakit? Nagiba ba ni Glenn Alado ang aking tema kapag bumabasa ako ng footnote o ng komentary? Hindi nagigiba yung tema ko eh. Hindi nagigiba. Tuloy natin. Nagsalig og footnote in town. Una sigurado ko, ilara ng Biblia in town. Nagsalig og footnote.
Ano ba sa Tagalog nagsaligong footnote? Umaasa lang sa footnote. Hindi ba ginawa ni Rinyan yon? Hindi ba si Rinyan umasa rin sa footnote na para patunayan na tao daw ang tinutukoy sa gawa 10:15? Ay nagbasa siya ng footnote? Hindi ba? O ba't pag ako nagreklamo ka, tatawa-tawa ka, kawawa ko. Ibig sabihin ba? Si Jeffrey rin yan? Ha? Ibig sabihin ba kawawa rin si Jeffrey rin yan? Wait lang. Ngayon, tuloy tayo. Oh. Okay, tuloy tayo kasi nag-ingay si Divine. Okay, so, naingan na naman ako rito. Tuloy natin. Ito. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang akong basahon ba footnote ni o dili? Yan. Tinanong ko na siya ngayon. Ang babasahin ko ba footnote o hindi? Ipakita. Ade, ipakita natin. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia. Na, moderator. Okay. Ipaklaro. Ipa-confirm niya kung footnote ba na. Ipa-confirm niya kung footnote. Pinapakonfirm ko sa kanya kung footnote ba. Ano na Tomiano? Footnote na, dili. Agoy. Tanawa. Komentaryo. Komentaryo na. Dili, di ay footnote. Hindi pala footnote. Okay, so tuloy tayo. Komentaryo. 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 Dili man yung bersikulo. Ayan, ganun yan. Talagang dito, naglalagab lang yung damdamin ko dito. Talagang kinukumpronta ko siya mukha sa mukha, ano? Mukhaan ko siyang hinaharap, oh. Bersikulo. Dili Oh, bersikulo. nagkakailan talaga yung dalawa rito. Akala siguro ni Alado na kinatatakutan ko siya. Haharapin kita face to face pa, mukhaan pa eh. Di na mo Ang atong pangutana. debate sa bersikulo, ang imong gibasa, dili bersikulo, kaluoy. Na mo ipangutana. Siya kawawa daw kasi ang aking binabasa hindi daw bersikulo. Bakit? Nagigiba ba yung tema ko pag nagbasa ako ng footnote o ng komentary? Hindi nagigiba ang tema eh. Bakit? Kapag nagbasa ba ako ng komentary, nagbasa ako ng footnote, mayroon ba siyang naipakita na ibang first bishop of Rome? Wala rin. O, tuloy. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasakpan. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasakpan. Siya nasakpan! Eh, si rin niya, nawato nasakpe! Nasakpan! Sa Tagalog pa yun, nahuli! Eh, bakit si rin niya, hindi ba nahuli? Eh, ba't wala kayo reklamo? Tinan nyo, doon sa debate ni Stalwart at saka ni John de la Peña sa second round nila, sa kanilang final conclusion, ang nagsalita si Jared Almasora. Si Jared Almasora. Final conclusion, walang objection ng final conclusion. Nang ginamit ni Jared Almasora ang The New Book of Knowledge Encyclopedia, bakit nag-object si John de la Peña? Ha? Bakit nag-object si John de la Peña? Sabi niya, wag Brad, Biblia lang. Nang si Rinya nagbasa, hindi na sinabihan. Uy, Rinyan, ay pabadlong niya ba? Huwag kang pasaway dyan ba? Huwag kang magbigyan ng example ba? Huwag kang magbasa ng referensya. Biblia lang. Baka gayahin pa tayo ng mga yan eh. Ano? May pumuna ba kay Rinyan? Wala pumuna kay Rinyan. Bakit? Kasi kasamahan nila. Bias kasi ang mga sabadista. Tuloy natin. Moderator. Dili bersikulo. Ang imong gibasa. Ay sa, moderator's time. Dili bersikulo. Bro, Jire. Ang kaluoy. Nasakpan. Dali lang, bro. Ayan, tinatawag na ni Stalwart si Jerry Laig. Kasi si Glenn Alado natataranta, emotional.
sigaw-sigaw, ayaw nang magpasalita. Ayaw nang tumahimik. Very emotional na si Glenn Alado. Naramdaman niyang magigiba siya. Glenn, ay isa. Minaw sa ta, minaw. Bro Jerry, ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, diliin ani, nga muruling ang moderator sa pawan. Ayan, yan ang ugali ni Glenn Alado. Nagro-rolling ang moderator, binabaliwala, binabasura niya. Napakawalang respeto ng taong ito. Kaya tinawag si Jerry Laig. Palihog lang ha. Kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Nihangyo na ang kuan moderator nga Objection, huli. moderator. Objection, moderator. Ayan, yan ang sasalita na naman. Talagang tingnan nyo kung anong ang ginagawa ni Glenn Alado. Ayaw niya talagang marinig ng karamihan ng pagkalugi niya rito. Ta, minaw. Isa. Objection, moderator. Objection. Isa. Maruling sa ta. Unsay part. Ayan, sinisinyasan ko na siya, tumahimik ka ba? Tumahimik ka. Alam nyo, lahat ng mga audience dito, nagsasign na rin sa kanyang tumahimik ka. Silang lahat, hindi lang ako ang gumagawa niyan. Lahat ng mga audience na nanonood, nagsasign na tumahimik ka. Kahit pinatatahimik na siya, nag-aalboroto pa rin si Glenn Alado. Brother stalwart ana nga debate. Sa among debate. Ay sa objection ko. Lady debater ko. Nag-objection ko. Mag-rolling Lady debater ko aning debate ha. Nag-objection ko. Isa. Mag-rolling sa ta. Hilom sa. Iba John de la Peña og de Bro Jerry Laig maoy mga primary debater ninyo. Respeto Okay. na to atong moderator. Ay sabro. Ay sa kadyo. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Mag-rolling sa ta kay di man ta mahuman kung magdungan mo istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon ni. Kay wa man tay mabuhat. Mutingog ang isa, naghanyo ng moderator, mag-rolling ta maminaw ta. Wala may debate nga magdungan og istorya. Yan. Pinatatahimik ko siya. Ayaw niyang tumahimik. Pag nagsalita ako, bangay na naman siya. Pinatatahimik na siya ng mga tao. Ng mga tao nanonood. Nagsasay na, tumahimik ka. Tumahimik ka. Talagang ayaw niyang tumahimik. Hinahawakan na siya ng kanyang kasamahan. Hinihila na siya. Ano ba tawag sa Tagalog yung kinukuhit na siya? Tumahimik ka. Glenn Alado, ayaw tumahimik. Emotional na masyado. Yan ba ang tinatawag niyong strong? Yan ba ang tinatawag niyong strong? Tuloy. Tagsaan ta mo covered court karon dito isa ka covered court ka. Kadi man ka maminaw. Yan. Pinapagalitan na siya ng moderator. Kasi, ang ugali ni Glenn Alado, wala. Gibang-giba na yung kanyang emosyon. Di ako objection, moderator ha. Maminaw sa ta kadyo sa lagi. Kadyo sa. Ayan ya. Mga tao, nagsisigawan ng mga tao. Sinisigawan na si Glenn Alado. Tumahimik ka nga dyan eh. Kanina ka pa pinapatahimik eh. Ang ingay-ingay mo eh. Tuloy. Kung mag-objection ka, granted ka, pasultiyon ta ka. Ma-objection ta siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta. So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, isa kadyo Glenn hangin. Ang atong pag-anhi Hilak si Alado, hilak. dinhi nga makasabot ang tao. Friendly. Oo. Pareha mo mga apelyido mo, maoro mo apelyido. Kung Pareho daw kami apelido, hindi oy. siya, saba-saba mo yapon dire. Kay paparel gyud mo apelyido. Magkuanta ng mag-professional nga kuan ba, magpaminaway mo. Kay ug mo na inyong styling nga na, way audience ganahan na. Tama si Jerry Laig. Kung ganyan ang magkikipagbangayan sa akin, hindi magugustuhan ng audience. Yan, pinapatahimik ko nga eh. Di ba? Pinapatahimik ko kasi nag-counter objection, pinapatahimik ko siya. Ayaw niyang tumahimik kasi ayaw niyang makita ng mga tao na nire-review ko ang ginagawa ng mga kasama niya. Ang gusto niyang makita ng mga tao na nagkamali ako. Pero ayaw niya ipakita ko sa mga tao na kung yung ginagawa ko ay mali, di sabihin mali yung mga kasamahan niya. Ayaw niya makita yon. Tuloy.
Oh, di ba? Kamo magpadayon mo, pero kanang fair lang ba nga kuan ba? Oh, professional style ba nga? Oh. Kung mutingog siya, hilom siya. Kung mutingog siya, hilom ka. Pinapatahimik kaming dalawa dito kasi ako yung lagi nagre-request tahimik. Ayaw yung tumahimik eh. Moderator, mo kuha niya. Sige, sunod pangutana. Ano? Nga, larga. Yan. Okay. Kay Ay, Ayan. Pwede mo counter? Sige. Nagsisimula na naman si Glenn Nalado. Kakasimula ko pa nga masita. Na naman siya. Reklamo na naman siya oh. Okay lang. Reklamo na naman si Glenn Nalado. O tuloy. Ito. Hilom sa dito. Larga, gig. Ang ako lang nga kuan ba, sa side ako, si Bro Stalwart, debate na siya, human mo siya ganina. Ang amo lang, tulo mi karon din ang kining player, moderator, Brad Hondo, og ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ani nga ruling. Ibig sabihin, ayon niya na makialam si na Jerry Laig. Wait lang. Inaantok na si Divine. Tuloy natin. Mamo na ako, mamo na ako. Sige. Para ma-direct tayo sa point na kung nag-ibaba, pakinggan ninyo ito. Ito. Kung mangutana siya sa putol, dili madawat. Ayan. Kapag magtanong daw ako sa putol, hindi daw matatanggap. Ganon. Bakit ginawa ng kasama niyang si Jun de la Peña? Tuloy. Kung obispo lang, di madawat. Kung Roma, di madawat. Una, di madawat. Kinahanglan, usa ka sentence. Gamito niya, matag pangutana. Usa ka sentence. Kung ganun pala, sabi niya, bawal siyang gumamit ng Pedro lang. Bawal siyang gumamit ng bishop lang. Bawal siyang gumamit ng Roma lang. Dapat talaga buong sentence. Peter, the first bishop of Rome. Ganun ba? Bakit sa debate ni Jun de la Peña, ginawa Jun de la Peña, pinatunayan niya, Seventh Day. Tapos, iba naman yung Adventist. Tapos, iba naman yung tinayo. Tapos, iba naman yung si Kristo. Ako gagawa, rireklamo ka. Ako gagawa, rireklamo ka. Pag kasamahan mo gagawa, wala ka, tahimik ka. Anong tawag mo sa ganon? Hindi ba bias? Tapos yung kanilang moderator si Sarmiano, anong ginawa? Pangiting-ngiti lang, wala naman siyang ginagawa eh. Dapat si Sarmiano, tinapon na lang yun sa likod. Wala naman ginagawa si Sarmiano, nakangiti lang naman eh. Tawa lang. Tuloy. Tubagon siya, kumplito po ang tubag siyang pangutana. Dili pwede nga iyang slice-on o putol-putulon ang yang tima kayang tima, dili ni putol-putol. Hindi daw pwede. Slice-on. Ano hindi pwede slice-on? Ginawa nga ni Jun de la Peña. Hindi pa ako, hindi pwede. Tuloy natin. Ano putol-putol man niya? Dapat di na putol-putol ang tima ha? Kung mangutana siya, dapat utana Mr. Alado, nabasa na ako sa 1 Pedro 5:13 ng iyon, si Pedro unang obispo sa Roma. Sakto na ang pangutana. Ganun ba? Ating i-review ngayon. Ano yung ginawa? Ano yung ginawa ano yung ginawa ni Glenn Alado, ni Jun de la Peña? O balikan natin. Ito yung ate pakita yung ginawa ni Jun de la Peña. Ito Ito ay nasa naisave ko ito dito eh. Ayan dito tayo sa video sa debate review tayo. Debate review. Yan, dito tayo kay Jun de la Peña at Stalwart. Anong sagot ni Jun de la Peña? Pakinggan nyo. Mr. de la Peña, nasayran ba nimo nga ang tima nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Ayan. Nasayod ka nini wala? Ayan. So the same ha. Alam mo ba, Mr. De La Peña, na ang tema mo ay straight, hindi putol-putol? Anong sagot ni Jun De La Peña? San pagsumpa? Yes or no? Categorical. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to, pamatud-an ba ya? Ang tema natin, patutunayan kasi. Kung pulong matudan, imo ginaputol-putulon. Kung patutunayan, talagang putol-putulin mo yan, mahirap naman. Kung patutunayan, putol-putulin mo talaga yan. Nag-follow up pa si Jun de la Peña, pakinggan nyo. So meaning nga matudan, putol-putulon ginako na. Magbuote ka na ko.
Kapag sabihin niyo na patutunayan, talaga putol-putulin yan. Ano magagawa niyo, 'di ba? Sabi niya. O pag ako ang gumawa, reklamo si Alado. Pag si Jun de la Peña gumawa, okay sa kanya. O ngayon, ano ang ikinagiba ni Glenn Alado? Eto na. Next question. Next tubag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni. Okay, tubag. Di lagi na Ang tanong ko sa kanya, pakinggan niyo ha. Kung hindi pala si Apostol Pedro ang tinutukoy dito na unang obispo sa iglesia sa Roma, sino kaya? Eto, isinusubo ko na ngayon sa bibig ni Glenn Alado ang paggiba sa aking tema. Sinusubo ko na sa kanya. Pakinggan niyo kung sasagutin ba niya o iiwas lang siya. Next question. Next question. Next tubag. Kay dili man kaha si San Pedro Sabi mo, hindi si San Pedro. ang giingon din nga unang obispo sa Roma, Ang sinasabi dito na unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni. sino kaya ito? Okay, tubag. Di lagi na ako na problema. Unang utana ka kung kinsa na. Di lagi na ako na problema. Unang utana ka kung kinsa na. Di lagi na ako na problema. Unang utana ka kung kinsa na. Hindi daw niya problema. Negatibo ka. Ano ka ba? Paano mo magigibang paksa ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma kung hindi mo ibibigay ang pangalan ng tunay na unang obispo sa iglesia sa Roma? Hindi mo magigiba yung tema. Sinusubo ko na sa bibig ni Glenn Alado para gibain ang tema ko. Pero tumatanggi si Alado. Kaya sabi ko kanina, halimbawa sabihin ko, si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Sasabihin na sa balista, hindi oy! Kung hindi si Duterte ang presidente ngayon, sino? Objection moderator, hindi ko rola magpatunay. Nagiba ba yung claim ko? Hindi. Kung halimbawa, SDA magsasabi, sabi ng SDA, si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Sabi ko naman, hindi oy! Sabi nila, kung hindi si Duterte, sino? Ito, sagot! Ang presidente ng Pilipinas ngayon ay hindi si Duterte, kundi si Ferdinand Marcos Jr. Kaya yung sinasabi mong si Duterte, yon ay mali. Dahil ang tamang sagot, si Ferdinand Marcos Jr. Ano nangyari? Nagiba ko yung claim niyang si Duterte. Ngayon, kung ako yung nasa side nun, magkiklaim ako si Duterte ang presidente, sasabihin niya hindi. O hindi, sino? Sabihin naman niya, objection moderator, hindi ko lang mapatunay ngayon. Hindi niya nagiba yung tema. Ang problema kasi kay Alado, bibig lang, bunganga lang ang napakakaingay nito. Pero yung utak niya hindi tumatakbo. Sinusubo ko na nga sa kanya ang pagkakataon para talunin ako. Tinatanggihan pa niya. Yan ang nangyari. Nagiba ba niyang tema? Aba, hindi. Hindi magigiba ang tema. Halimbawa, sabihin ko, si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Sasabihin niya, hindi. Kung hindi si Duterte, sino? Ito ang sagot. Hindi si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Dahil wala kang mababasa sa Philippine history na si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Nagiba ba yung claim ko? Hindi pa rin nagiba. Yan ang isang patunay na si Glenn Alado hindi gumigiba ng aking tema. Ang ginawa lang niya, mag-ingay ng mag-ingay ng mag-ingay. Tuloy. Hindi mo nang pagpamatuod. Dili ako. Kaya kung ako ay magpamatuod, afirmatibo na ko. Ay, naku, kapag ikaw nagpatunay, permitibo ka na. Alam mo, sinabi ko, si Duterte ang presidente ngayon. Tapos sasabihin mo, hindi. Si Marcos. O, sabihin mo, permitibo ka na.
Teka. Nag-iisip ba to si Alado? Marunong ba ito mag-isip ng taong ito? Kapag sinabi ko Duterte presidente ngayon, sasabihin niya, ay hindi si Marcos ang presidente ngayon. Ibig sabihin ba, alternatibo na siya? Hindi, negatibo siya kasi ako ang nag-claim eh. Kinontra niya lang eh. Kaya pa nagbigay siya ng pangalan, pagkontra yun. Pagkontra yun sa claim ko. Alam mo, sabihin ko, yung aking cellphone ay kulay itim. Sabi niya, hindi itim yan. Eh, anong kulay nito? Aba, bumali ko sa'yo. Nag-iba ba yung claim ko? Hindi. Pero sabihin niya ngayon, hindi itim yung cellphone mo, puti yan eh. O, ibig sabihin ba, nag-affirmatibo na siya. Kinunta niya sinabi ko. Ano ba naman si Alado? Kilalaking tao, hindi nag-iisip. Di pwede yun. Para makontra ang sinasabi ko, ang claim ko, ibigay niya ang tamang sagot. Ha? Kapag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Yon ang role ng negative. Nag-claim ako, mali para sa'yo, ibigay mo ang tamang sagot. Ganon ang debate. Hindi mo magigibang debate kung ayaw mong ibigay ang tamang sagot. So, tututol ka pa dyan, wala ka na palang maibigay na tamang sagot. Huwag ka na lang tumutol. Naalala ko yung joke doon sa amin, sa radyo namin. Dalawang magkaibigan nag-usapan. Sabi ng isang kaibigan, 5 plus 7. Sabi naman ng isang naman, 10. Straight to the point. Ha? 10? Oh, bakit? Tama, mali. Akala ko hindi mo alam. Paano siya tututol kung hindi niya alam ang tamang sagot? Kaya ka tumututol kasi alam mo ang tamang sagot. Ngayon, kung mali ang claim, ibigay mo ang tamang sagot. Doon mo magigiba ang claim ng affirmatibo. Hindi porket nagbigay ka ng tamang sagot, ikaw na naging affirmatibo. Ay, maling unawa yun. O, tuloy natin. Tuloy natin, ha? Kay mapamatur ko, kung kinsa ang unang obispo, ikaw man ipamatur ikaw. Oo, tama siya. Kung siya ang affirmative, magbibigay siya. Tama siya. Magbibigay siya. Eh, kaso ako ang nag-affirmative. Anong gagawin mo? Di kontrahin mo. Paano mo kukontrahin? Hindi ka sasagot kung sino ang unang obispo? Ibigay mo. Kukontrahin mo eh. Paano mo kukontrahin kung hindi ka bibigyan ng tamang sagot? O, tuloy natin. Ano sa ako magkamangutana? Nagpasabot nga. Huwag ka kahibalo. Sabi niya, ba't ka sa akin magtatanong? Ibig sabihin ba, hindi mo alam? Ay, hindi. Mali na namang unawan naman yon. Hindi na naman gumagamit ang utak yon. Kaya ako siya tinatanong kasi kinokontra niya ako eh. Nalala niyo yung INC minister tinanong ni Eli Soriano? Sabi mo, hindi beso-beso. Tinanong niya si Eli Soriano, di ba? Sabi niya kay Eli Soriano, sabi mo, hindi beso-beso. Kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Di ba? Tapos si Soriano naman din, naipit siya doon, ang kanyang higante, bakit? Naniniwala ka ba talagang beso-beso sa banal na halik? Kasi debate, hindi pwede yung gano'n, gaganti ka ng tanong, hindi pwede yung gano'n. Sagutin mo lang. Kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Ibigay mo ang tamang sagot. Kasi sabi niya kasi, mali daw yung beso-beso eh. So ibigay niya ang tamang sagot. Di ba? Ganun yun. Ngayon, kung hindi ba si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, sino? Objection moderator, negatibo ako rito. Kaya ka nga negatibo, kukontrahin mo eh. Paano mo kukontrahin, hindi mo maibigay ang tamang sagot? Tuloy. Nga pangutana. Sunod tubag. Sunod na tanong. Nga putana ha? Kay mabasa man daay dinhe. Yan. Dahil mababasa naman pala dito. Nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Na si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Tinaman yung tanong ko ha? Dahil mababasa naman pala dito. Alam ni Alado na babasa eh. Ayaw lang niya tanggapin. Alam niya mababasa, ayaw niya tanggapin. Buot ipasabot ba? Nga na ako'y mabasa, di lang kamo dawat. Ibig sabihin ba na meron pala akong nababasa, ayaw mo lang tanggapin? Anong sagot niya, Alado? Yes or no? Tubag. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat.
Hindi ko talaga tatanggapin yan. Ibig sabihin, alam niyang may napatunayan na ayaw lang niyang tanggapin. Problema ko ba yun? Hindi ko na problema yun kung ayaw man niyang tanggapin. Ang mahalaga doon, alam niya na may patunay ako kahit ayaw niyang tanggapin. Okay? So, ang tanong, nagiba ba ni Alado ang tema? Hindi niya nagiba ang tema. Bagkus natalo pa siya. Ba't siya natalo? Tinanong ko siya. Ibig sabihin ba, may mababasa ako rito, ayaw mo lang tanggapin? Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. Ibig sabihin, may mababasa. Napatunayan. Ayaw lang tanggapin. Ayan, si Divine. Inaantok na si Divine. So, ibigay ko muna sa kasamaan natin para sa kanilang... Brother Aljan, ikaw muna mag-hold, Brother Aljan, kasi si Divine, ito na, inaantok na si Divine, no? Inaantok na to. Pag higa to sa hita ko, inaantok na ito. Okay. Brother Aljan, andyan ka ba? Yes, Brother Janto. Paki-accommodate mo na yung mga magtatanong, Brother Aljan. Ayun. Thank you so much, Brother Janto Alabado. Dako tayo dito sa loob ng Zoom, mga kapatid. Ang problema, wala naka-raise hand, Brother Janto.